Patay ang 4 taong gulang na batang lalaki matapos matumbahan ng metal railings sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV sa Pasil Fishport, makikita ang biktimang si Chris Mark Sandoval na nakasandal sa bakal na harang. Ang isang bata umakyat sa harang at lumipad sa likod nito. Maya-maya pa, biglang natumba ang harang at naipit si Chris Mark. Agad na sumaklolo ang mga residente sa lugar at dinala sa ospital ang biktima. Pero dahil sa tindi ng sugat, kinailangan siyang ilipat ng ospital at binawian din ang buhay kalaunan. Umaapela ng tulong ang pamilya ni Chris Mark. Tutugon naman daw ang lokal na pamahalaan na nagsasagawa na ng investigasyon sa insidente. May hiwalay na investigasyon din ang pulisya. Naghain ng kontrasalaysay ang isang sari-sari store owner at isang kapatid ng napatay na human rights activist para questionin ang isinampang reklamo ng PNP CIDG laban sa kanila. Ang sabi kasi ng pulisya, kasama raw sila sa mga nagpopondo umano sa mga miyembro ng New People's Army. Nakatutok si Salima Refran. Nangalampag sa Department of Justice ang iba't ibang grupo para hinging ibasura ang reklamong terrorism financing laban sa isang sari-sari store owner at kapatid ng isang pinaslang na human rights activist. Inirereklamo sina Marceline Pilala at Eliza Limita ng PNP CIDG na sumusuporta raw sa New People's Army base sa mga salaysay ng ilang nagpakilalang dati mga miyembro ng grupo. Kapwa naghain ng mga kontrasalaysay ang dalawa kanina. Si Pilala nagbenta raw mula sa kanyang sari-sari store sa mga rebelde noong March 2021. Sinabi ring may pumasok na 100,000 piso sa bank account ni Pilala, bagay na mariin niyang tinatanggi. Habang si Limita naman, nagbigay raw ng adobo at kanin sa NPA. Si Limita ay kapatid ng pinaslang na si Chay Evangelista sa mga police operations laban sa mga aktivista sa Calabarzon na tinaguri ang Bloody Sunday noong 2021. Para po ibasura nila ang gawa-gawa nilang kaso laban sa akin at sa aking mga kasama. Dahil wala naman pong katotohanan yun. Paano kami nag-supply sa kanila ng mga sari-sari groceries na nung panahon na yon ay pandemic na po. Nakapasok na doon yung aming request na i-dismiss yung kaso dahil nga obviously contrived yung case at walang basis, so dapat lang na i-dismiss yung case. Baka kailangan yung Department of Justice, instead of simply accepting it at face value, ay kailangan imbestigahan din itong mga ginagamit nilang mga witnesses laban sa mga aktivista. For all we know, they are standing as false witnesses against activists and their families. Ang Department of Justice sinabing masusing susuriin ang mga ebidensya ng complainant at ng mga respondent. Gustuhin man natin, hindi natin pwedeng ibasura ang kahit na anong kaso batay lamang sa kahilingan ng kahit na anong grupo. Kailangan po ito dumaan sa tamang proseso. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng PNP CIDG. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Taon-taon namamahagi ang GMA Kapuso Foundation ng libreng hand and arm prosthesis, katuwang ang LN4 Foundation. At ang atin naman ngayong binisita, ang Rojas Oriental Mindoro para hatiran ng pag-asa at tulong ang mga PWD sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Hello po! May good news po ako sa inyo. With honor po ako. Siya si Joy. 9 na taong gulang. Ipinanganak na walang kamay at paa. Kahit pa normal siyang ipinagbuntis ng ina. Pero imbis na ikahiya ang kondisyon, ginamit pa daw niya ito para maging inspirasyon sa mga kagaya niyang person with disability o PWD sa pamagitan ng pag-vlog. Nariyan siyang tumutulong sa gawaing bahay, gumuguhit at kumakanta. Gusto ko po makita po ako ng buong tao para po mapakita ko po na kaya ko po gawin yung gusto kong gawin. Gayunpaman, hindi pa rin nakaligtas si Joy sa mga mapangkutya. Kaya binubusog na lang siya ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Lahat naman ng magulang kailangan ipaglaban yung anak. Pinalaki namin siya ng, siyempre, yung may takot sa Diyos. Tapos, kailangan lagi
Kahit ganun siya, huwag siyang panghinaan ng loob. Lagi sabi namin, kami yung kamay at paa niya. Kabilang si Joy sa nabigyan ng arm and hand prosthesis, katuwang ang LN4 Foundation at Clarendon College sa Rojas sa Oriental, Mindoro. Marami silang pwedeng paggamitan ng prosthetic hands kasi nakaka-grip naman. Pwede na siya makahawak ng mga bagay na pwede nilang gamitin sa pang-araw-araw nila, like pwede na sila makapagsulat. Nakapagbigay rin tayo ng 10 wheelchair sa mga PWD at senior citizen. It's a life-changing po sa ating mga beneficiaries at sobra ang pasalamat ng Clarendon College sa Kapuso Foundation, sa LN4 Foundation. Sa mga nais mag-donate sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lowellier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Pabor ang Malacanang sa muling pagsilip ng Philippine National Police sa ilang kontrobersyal na kaso ng pagpatay nung kasagsagan ng gyera kontra droga ni dating Pangulong Duterte. Sabi ng PNP, uunahin nila ang mga kasong naungkat sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. At nakatutok si Mariz Umali. Suportado ng Malacanang ang isasagawang pag-iimbestigang muli ng Philippine National Police sa mga high-profile case kaugnay ng war on drugs noong Administrasyong Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, pagbibigay halaga ito ng Administrasyong Marcos sa patas na pagpataw ng hustisya at pagsunod sa rule of law. Sabi ng PNP, uunahin nila rito ang mga kasong nabanggit sa pagdinig ng House Quadcom hearing, partikular ang pagpatay kina dating Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili, dating Albuera Leyte Mayor Orlando Espinosa, at kay dating PCSO Executive Wesley Barayuga. Definitely, ang uunahin natin dyan, ma'am, yung mga nabanggit po sa Quadcom committee hearing because there are people talking about it. So yun ang magiging starting point natin. It will take precedence over the other cases because merong isang tao na nagsasabi na meron siyang involvement, meron siyang knowledge, nabanggit yung kay Mayor Halili. So definitely, it will come into play. Sa utos ni PNP Chief Romel Marbil, may Special Investigation Task Force ng binuo na pangungunahan ng CIDG na mamumuno sa pag-iimbestiga hindi lang sa reward system at EJK, kundi sa lahat ng iba pang isiniwalat ni Garma sa Quadcom. At paniniguro ng PNP, walang sasantuhin sa investigasyong ito. Bagamat ayaw pangunahan ni General Fajardo, nararapat lang daw na tanggalin muna sa pwesto lahat ng aktibong pulis na sangkot sa mga kaso para di umano maka-impluwensya sa investigasyon ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Happy Wednesday, chikahan mga kapuso! Sakto sa pagpapalabas sa mga sinehan nationwide ang TikTok treat ni Teacher Emmy Marian Rivera. Good vibes ang hatid ni Yan sa Dance Challenge kasama ang Mima ng Bayan, Sasa Girl. Makichika kay Aubrey Carampel. Muling ipinamalas ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang kanyang signature giling sa latest TikTok entry to the tune of Lambada. Lambadang di nyo inakala dahil pag-ikot ni Marian, naging si Sasa Girl na. Pinusuan at inulan ng funny comments mula sa netizens ang nakatutuwang dance twist. Ang transformation daw from Lambada to Lambanog. Meron ding nagsabi na mula Lambada to Labada. Comment naman ng ilan, si Marimar, naging si Pulgoso. May nagsabi rin kaloka-like naman daw ni Marian si Sasa. At para masolo ang spotlight, si Sasa Girl nag-request pa. Mother, parang balato mo na sa akin to. Sure ka ba? Yes, Mother, sure na sure. Okay, sige. At dahil sabay abot ng ballot box kay Teacher Emmy na magbilang daw muna ng boto. Oh, blower! Yes! 4.8 million views and counting na ang viral TikTok video. Speaking of Teacher Emmy, mapapanood na simula ngayong araw sa mga sinehan nationwide ang award-winning acting ni Marian sa Balota. Ang pinaka-importante yung na-experience ko talaga sa Balota. Can you imagine at the age of 40, dun ko nakuha ang aking unang award as a Best Actress.
Aside sa Yan Yan and Sasa Girl TikTok collab, pinusuan din ang appearance ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes sa isa pang TikTok video ng kanyang wifey na kinunan sa premiere night ng movie. Bago ang balota showing ngayong araw, in-enjoy muna ng Dantes family ang kanilang time together sa beach. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Huwag ismulin ang gawa ng isang estudyante mula Negros Occidental. Kahit kasi recycled materials lang ang gamit niya, malaki daw ang potensyal ng kanyang pen-sized microscope. Iyak man lalaki ang inyong mga mata kapag inyong malaman na ang micrograph o imaheng ito kuha gamit lang ang isang makeshift microscope. Ito ang Pencroscope, isang pen-sized microscope na gawa ng college student mula Binalbagan, Negros Occidental na si CJ. Nag-start ako using prototype muna or drawings. After that, nag-collect ako ng mga recycled items. Dahil love ko yung recycled materials, dyan ko na in-execute yung lahat ng materials para gumawa ng Pencroscope. Ang ginamit ni CJ para katawan ng kanyang Pencroscope, case ng highlighter, habang ang mga wire naman ito mula sa kanyang lumang earphone. Ang Pencroscope pwede raw i-connect sa isang smartphone o TV para makita ang detalye ng isang specimen. Sa ngayon, ini-improve ko pa especially yung sa magnification niya and then yung kanyang physical appearance so that hindi lang siya mukhang recycled tingnan. Since this is the first time having this kind of students who is able to balance his time in focusing his interest in inventing something for the benefit of the students, we are all proud. Kuya Kim, paano ba gumagana ang mga microscope? Kuya Kim, ano na? Para makita sa microscope ang maliliit na mga bagay, merong iba't ibang mga lens na siya nagmamagnify sa detalye ng specimen at gumagamit ito ng ilaw para naman mas malinaw itong makita. Ang microscope ay unang naimbento noong 16th century. Ang unang bersyon nito, pinaniniwala ang binuo ng Dutch optician na si Hans Janssen at si Zachary. Taong 1609 naman ang binuo ni Galileo Galilei ang isang simpleng microscope na tinawag niyang Occhiolino hanggang sa nakoin ng term na microscope ni Giovanni Faber. Mula sa mga imbensyong ito, na-develop ang mga microscope na ginagamit natin ngayon. Samantala, sakali man daw na ma-mass-produce ni CJ ang kanyang Pencroscope, di hamak na mas mura daw ito kumpara sa ibang mga microscope. Ang motivation ko rin sa mga kaklase ko because I see them struggle, especially sa mga biology classes. I feel so happy because it can be a benefit sa mga estudyante, especially dealing with science. Kung ang gawa ni CJ sinlaki ng ballpen o highlighter, gaano naman kaya kaliit ang isa sa pinakamaliit na microscope sa buong mundo? Sa laki nitong 7mm by 4mm, ang Mooscope na isang microscope na nasa isang microchip ang kinikilala ngayon bilang isa sa pinakamaliit na microscope sa buong mundo. Dinevelop ito ng mga researcher mula sa IIT o Indian Institute of Technology, Hyderabad. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, mag-post o mag-comment lang gamit ang hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sandamakmak na ebidensya at isang testigo ang iniharap ng prosekusyon para harangin ang bail petition ni Alice Go at iba pang akusado sa kasong qualified human trafficking. Git pa ng kampo ng dating alkalde, hindi niya kilala ang iniuugnay sa kanyang umano'y Pogo Godfather na si Liu Dong. Nakatutok si June Veneracion. Isang opisyal ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission ang unang testigo na iniharap ng prosecution sa pagsisimula ng hearing para sa bail petition ni Alice Go at iba pang akusado. Naharap sila sa kasong qualified human trafficking sa Pasig RTC Branch 167. Kaugnay ng Pogo operations sa Bamban, Tarlac na nakitaan umano ng illegal na mga aktibidad. To give an overview of how the act of qualified trafficking was committed inside the compound of Baofu. Ito yung kahong-kahong ebidensya na hawak ng prosecution na ilalatag nila sa korte para kontrahin ang bail petition ng kampo ni Alice Go at iba pang akusado sa kasong qualified human trafficking. Sabi naman ng depensa, sa bail kasi, hindi kami required, we may not present our own evidence. Burden talaga yun ng prosecution. Dumalo sa hearing sina Go at iba pang akusado sa pamamagitan ng video conference. Magpapatuloy ang hearing sa October 22. Pagkatapos ng hearing,
Nagkaroon ng pagkakataon ng legal team ni Guo na depensahan siya sa harap ng pag-ugnay sa kanya sa naarestong godfather umano ng Pogo na si Liu Dong. Kung niya kilala yun, hindi tama yun, hindi parehas yun. Dapat, kung meron kang allegations, i-prove mo muna bago mo ilabas sa tao. Kasi masyado affected yung mga tao na napagbibintangan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Ibinasura ng korte sa Quezon City ang reklamo laban sa gurong nag-post ng viral video noong isang taon ng isang pulis na nagsabing ang convoy umano ni Vice President Sara Duterte ang sanhi ng mabigat na trapiko sa Commonwealth Avenue. Itinanggi ito noon ng Office of the Vice President at nagsampa ng reklamo si Executive Master Sergeant Verdo Pantoliano. Pero sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 104, sinabi nitong bagamat pinaparusahan ang sinumang maglalathala ng peking balita na maglalagay sa panganib sa publiko, hindi raw na ipakita na ang post ay inilathala bilang balita. Mga kapuso, hindi lang basta-basta ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng bansa. Sa Asinggan, Pangasinan, may bumagsak din na mga butil ng yelo. Kwento ng mga residente, tumagal ang pag-ulan ng yelo ng mahigit 3 minuto. Ayon sa Pag-asa, dulot po yan ng thunderstorms. Kasunod naman ng ilang araw na pag-ulan, gumuho ang lupa sa bahaging yan ng Balete, Aklan. Nasira ang ilang bahagi at kinailangang sagipin ang 6 na residente. Ay, naku. Noong nakarang araw, may natala ring landslide sa Tinok, Ifugao. Agad nagsagawa ng clearing operation at isang lane ang nadaanan ng mga motorista. Posibleng makaranas pa rin ng ulan bukas sa ilang bahagi ng bansa base sa datos ng Metro Weather. Lalo po bandang hapon at gabi sa halos buong Mimaropa, ilang bahagi ng Quezon Province, Bicol Region, Eastern Visayas, Panay at Negros Island Region, pati sa malaking bahagi ng Mindanao. May heavy to intense rains na posibleng magdulot ng baha o landslide. Hindi rin inaalis ang tsansa ng ulan sa Metro Manila sa ngayon. Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies ang nakakaapekto sa bansa. Samantala sa datos ng Pag-asa, may sama ng panahon na posibleng mabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Mula October 16 hanggang 22 sa West Philippine Sea at isa sa Pacific Ocean. October 23 naman hanggang 29, may 2 ring posibleng maging bagyo sa silangan ng bansa. Isa sa mga yan, may tsansang pumasok sa PAR. Pwede pa itong magbago kaya patuloy na mantabay sa updates.